Praise the Lord. Thank you po, Elder Jess. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Lahat po ng bless magsabing, Praise the Lord. So bago po ang lahat, nais ko muna pong i-welcome ang isa sa mga original po ng Calvary Temple since 1970s. All the way from America, Pastor Joe Lacsamana. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan po. 1970s pa po. Salamat po. Mas kilala po siya sa tawag na Pastor Joe Lax. Ayan ho. And bago rin po ibigay ang mensahe, kagabi po na-announce ko lang po ito. Nice ko pong i-announce po sa inyo na ang lingkod po ng Panginoon na si Pastor Carl Hipolito ay umuwi na po sa ating Panginoon last Friday. At ang kanyang mga labi ay nasa Holy Mary. Galing na po kami doon. At bukas po ang libing, 9:30 po, dito po sa Holy Mary. Kung nais niyo pong makita po ang kanyang mga labi at maghiramay po sa kanyang family dito po sa Holy Mary. So patuloy po nating i-declare ang kapayapaan at ang comfort ng Holy Spirit ay sumakanila po sa kanilang family. Praise God! At ngayon po ay month of November na. Ito po ang ating anniversary month at ang church pong ito ay nag-i-exist na po for 70 years by the grace of God. Sa dami na po ng mga pagsubok na naranasan po natin, ang Lord po ang nagpapala po sa iglesyang ito. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? For 70 years, He has been so faithful sa ating pong church. And of course, mayroon po tayong bagong series po ngayon na pag-aaralan. Since ang ating pong tema sa ating anniversary is Spirit-Filled Church, ang pag-uusapan po natin ngayon is Spirit-Filled Life. To have a Spirit-Filled Church, kailangan po ang individual ay tayo po yung mapuspos ng banal na Espiritu. It is very important po sa atin na mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. It is for our empowerment. Na ito po mapag-aaralan po natin for the whole month of November kung di pa po darating ang ating Panginoon. At ang first topic po natin ngayon is empowered to walk in obedience. We are filled with the Holy Spirit, empowered with the Holy Spirit to walk in obedience. Let me define first kung ano pong ibig sabihin po ng empower para po mas mabigyan po natin ito ng diin. Empower, it means po give someone the authority or power to do something. And make someone stronger and more confident. Ang ganda po nito, no? Make someone stronger and more confident, especially in controlling their life. Ito po yung tinatawag na self-control na napag-aralan po natin just last week. And claiming their rights. Ang mga synonyms po nito is, these are authorize, license, permit, allow, entitle, qualify, enable, equip. Wala po siyang eksaktong Tagalog, pero ang Tagalog po niya na pinakamalapit is binigyan ng kapangyarihan. So binigyan po tayo ng kapangyarihan upang tayo ay lumakad sa pagsunod po sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Christianity.com, being Spirit-filled is centered upon a continual process. Ang iba po yung baptism in the Holy Spirit dun sa lagi kang napupuspos ng banal na Espiritu. Ang baptism in the Holy Spirit or baptism of the Holy Spirit is one time po siya. But then again, sinasabi po ng Bible, sabi nga po ni Paul, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po nito, napakahalaga na kahit po tayo nabaptize na ng Holy Spirit, kailangan pa rin po na araw-araw tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Yan po ay continual process, sabi po dyan, of spiritual growth and maturity that can only be found and cultivated by the Spirit of God. No, this month, and even today, we need to learn, we need to understand na mahalaga po ang mabautismo at mapuspos ng banal na Espiritu. Sino po sa atin dito ang nabaptize na po ng Holy Spirit? Magsabing amen. At ang yung pong pinaka evidence sa ikaw ay nabaptize po ng Holy Spirit, kung babasahin niyo po ang Book of Acts, lahat po ng napuspos ng banal na Espiritu, yung first manifestation po is speaking in tongues. I do not have the ample time to, or I do not have the time to explain po ang speaking in tongues, no? Pero may mga lesson po tayo dyan sa ating pong Light Shines TV sa YouTube. Pwede po nating ulit-ulitin po yun para mas maunawaan po natin. But then again, sa ating pong mga Kristiyano, may mga Kristiyano pong
ang tagal na po nilang Kristiyano, pero po sila ay talunan. And that is why, sabi po ng Panginoon sa Luke 1:8, but you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. We need the Holy Spirit para patuloy po tayong magtagumpay sa ating mga buhay. The reason why, bakit lagi po tayong anxious, nadidepress po tayo, madali po tayong mapikon, madali po tayong sumuko, it is because we lack the power of the Holy Spirit. The reason why kung bakit tinatamad tayo kung minsan sa gawain ng Panginoon, dahil kulang po tayo sa pagpuspos ng banal na Espiritu. The reason why, bakit ang dali po nating matukso sa mga bagay-bagay sa mundong ito, ang dali po nating bumigay sa makalamang bagay, ay dahil po kulang po tayo sa pagpuspos ng banal na Espiritu. Dito po sa Ezekiel 36:26-27, ang sabi po ng Panginoon kay Ezekiel, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given us, O God. It is only by your grace kung bakit po kami nakakatayo ngayon. It's only by your grace kung bakit po kami buhay ngayon, Panginoon. And we thank you, we praise you, we worship you. We worship you not just for the things that you have done for us, but we worship you for you, who you are. You are our God, our Lord, our Master, our Savior, our everything, O God. Salamat po, Panginoon. Today, Panginoon, we allow you in the name of Jesus. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual, Lord. Turuan niyo po kami, Panginoon. Help us to understand your word. Help us, Lord, the importance of being filled in the Holy Spirit. And help us to understand the importance of obeying you, Lord, every day. Salamat po, Panginoon. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today, O God, even yung mga nasa online. Salamat po, Panginoon. To you we give all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon dyan, na I will give you, sabi po niya, I will give you a new heart. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. I will put a new spirit in you. Yung dating spirit po natin na makademonyo, makalaman, makamundo, ang sabi po dyan, papalitan po ng Panginoon ng bagong espiritu. I will take out your stony, stubborn heart. Yung pusong bato, tatanggalin ko. Ang sabi po ng Panginoon, and I will give you a tender, responsive heart. Sa Hebrew po yan po ay heart of flesh. Pusong laman. Ibig sabihin po, totoong puso na. Na yung tumitigas po natin o tumigas na puso po natin, ang Diyos lang ang pwedeng pumalit po niya, na magpalit po. And ang sabi po diyan sa verse 27, I will put my spirit in you. Ito po yung purpose. Bakit po bibigay po ng Lord o binigay po ng Diyos ang kanyang spirito sa atin so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. One of the main reasons kung bakit po pinalitan ng Diyos ang ating mga pusong, kung bakit po binigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu po sa atin, ay para po tayo ay makasunod po sa Kanya. Ba, Pastor, nakakasunod naman ako kahit nung hindi ako Kristiyano. May mga taong nakakasunod sa Diyos kahit hindi Kristiyano. Totoo po yun. But alam niyo po, sumusunod po sila sa kanila pong mga effort lamang po. They obey the law, and that is self-righteousness. Ang nais po ng Panginoon, alam niyo po yung mga tao during the Old Testament, nagmamalaki po sila dahil nasusunod po nila ang batas. Even during the time of Jesus, ang mga Pariseo at ang mga ibang Hudyo, nagmamalaki po sila dahil sinusunod daw nila ang batas. So, don't get me wrong, hindi po masama ang law ng ating Panginoon. But if you are following the law just for you to prove sa mga tao, maging sa Diyos na ikaw ay matuwid, that is self-righteousness, and that is evil in the eyes of God. Ang nais po ng Panginoon is obeying to the faith. Nakasulat po ito sa Romans, sa mga sulat po ni Paul, especially sa book of Romans. Obeying to the faith. Obedience to the faith. Ito po ang kailangan po. And this righteousness ay galing po sa ating Panginoon. Kaya nga po, even po yung mga obedience po natin,
yung mga true obedience po natin ay hindi po nating may pagmamalaki. The reason why bakit po tayo nakakasunod ng matuwid sa Panginoon, it is because of the power of the Holy Spirit na binigay niya po sa atin. It's all by the grace of God. Amen. Tahimik ko po, matundo ko pa po. We need to understand this, na kailangan po tayong mapuspos ng banal na Espiritu, araw-araw po, para hindi tayo matalo ng kaaway. And remember po yung parable of the 10 virgins na kung nagkulang po ng oil, kulang po sila ng banal na Espiritu, yung 5 foolish virgins. At may iiwan po ang bawat Kristiyano na sinasabi nilang Kristiyano na kulang po sila sa puspos ng banal na Espiritu. Kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu, anong Espiritu meron ka? Ang sabi po ng Romans 8:14, those who are being led by the Holy Spirit are children of God. There are only two types of spirit. The Holy Spirit at yung evil spirit. Ang tanong, if you are not being led by the Holy Spirit, ano kayang spirit ang naglilid sa iyo? Walang iba kundi po evil spirit. And that is why it is very important na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu so that tayo po ay ma-lead ng Holy Spirit. Amen. At ito po ay nanggagaling po sa ating Panginoon. So let me begin with our first point. The Holy Spirit empowered us to walk in obedience, and obedience is the result of true repentance. Ang tunay pong tao o Kristiyano na nagsisi po sa kanyang kasalanan, ay makikita mo po yan sa pagsunod niya sa Panginoon. Kung meron pong nagsasabi na siya ay nagsisisi na, tinalikdan na niya ang kanyang kasalanan, pero hindi sumusunod sa Diyos, hindi po talaga true repentance ang ginawa po niya. Umiyak lang po yan. Bala mo po rin ang migaten retreat o korsilyo. Hindi po rin ang migaten korsilyo kanta kaya kayo. Gaga ka mong gaga, kikyak ng kikyak. Marami po kung alam yan, no? Lalo na po nung ginagawa po yung mga korsilyo dito sa Kening Lourdes, kaya kami. Potang, daramdaman mo lang, no? Kaya niya. Kaya talaga pong palakasan po ng sigaw ng pag-iyak. Kalwalda, magmariwana la pa mo rin. Walang pagbabago. And yet, sabi po nila, nagsisi na daw sila sa kanilang kasalanan. At yung iba po sa atin, kung minsan, Kristiyano na, mag-a-attend ka ng church para magsisi sa kasalanan mo, para paglabas mo, malaya ka na naman gumawa ng kasalanan. That is wrong. Ang tunay pong pagsunod sa Panginoon ay talagang pagtalikod sa kasalanan. Repentance, tinatawag po ang repentance in Greek is metanoia. Sabihin niyo po metanoia. Ang Greek word po para po sa repentance is metanoia. Kung ikaw ay nagrepent, metinuya. Buri sabihin, metinu ka. Nung ka metinu, ka talaga mag-repent, ka magsisi kapatid. Amen. Kaya, po siguro akaliwan ni, mag-repent na ba, walawin metinuya. Nung ang metinuyan, may demonyo ya pa mo rin. Kasabi po dyan, ang Greek word for repentance is metanoia. Ang ibig sabihin po is change of mind. Repentance, the state of changing any or all of the elements composing one's life. Ito po yung mga attitude, thoughts, and behaviors concerning the demands of God for right living. Ang change of mind, ang metanoia po, hindi lang po ito mental asset na alam ko, ay, oo, nagsisisi na ako, ay, naniniwala ako sa Diyos. Hindi po kailangan po may kalakip na action yan. Because to believe is to obey. Kahit saan nyo po tingnan, from Genesis to Revelation, to believe is to obey. May mga nagpipreach po ngayon, yung obedience daw po natin, hindi na po daw yan kailangan. Dahil saved daw tayo by grace. Hindi po totoo yun. Walang ganun sa Bible. Lahat ng tinawag ng Diyos, magmula po kay Noah, magmula pa kay Enoch, lahat ng tinawag niya hanggang sa mga disciples, hanggang sa Book of Revelation, kay John, lahat po sila naging masunurin sa Diyos. Ang nais po ng Panginoon, from the very beginning, from the Book of Genesis hanggang Revelation po, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay sumunod sa Kanya. But namamali po ang tao na akala po nila na ikaw ay maliligtas kapag sumunod sa Diyos. Mali po yun. Tayo po ay ligtas sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi po ng Ephesians 2:8-9, for it is by grace through faith that you have been saved. Ayan po, no? Sabi po, this is not from yourselves. Hindi galing sa atin, it is the gift of God. Kaloob ng Diyos.
Alam niyo po, walang regalong binayaran. Ngayon po, magpapasko. Wala po sigurong nagbigay ng regalo po sa inyo tapos pinababayad niya. Ito yung regalo ko, bayaran mo 1,000 na lang. Libre po yan. Bakit po? Not by works, hindi po sa ating mga gawa, so that no one can boast. Nasa inyong good works. Tayo po ay gumagawa ng good works, nag-o-obey sa ating Panginoon because ligtas na ho tayo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti, hindi tayo sumusunod sa Diyos para maligtas. Sumusunod tayo sa Diyos dahil ito ang bunga ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon sa atin. Makikita po natin yan sa verse 10. Nasabi po sa verse 10, tingnan niyo po, isang context po yan. No? Save tayo sa grace, ang sabi sa 8 and 9, hindi galing sa atin, libre po yan para wala pong magmalaki. Galing sa Diyos. Pagdating po sa verse 10, ang sabi po dyan, for we are God's handiwork. Masterpiece po tayo ng Panginoon dahil ginawa tayo sa kanyang mga kamay. Sa lahat ng creation, tayo lang po yung hindi sinabing let there be human beings. Ang ginawa po ng Lord sa kanyang mga kamay, hinubog po tayo at hiningan po tayo ng kanyang banal na espiritu upang tayo magkaroon ng buhay. Kaya sabi po dyan, tayo po ay ginawa. And then created in Christ Jesus, that means na born again tayo, new creation tayo kay Jesus. Amen. Naunawaan po natin ito. So created in Christ Jesus, born again ka na, new creation ka na kay Jesus, for what? To do good works, which God prepared in advance for us to do, noon pa man. So ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa Diyos, ito ay bunga ng iyong kaligtasan. Amen. And that is metanoia. Talaga pong nagrepent ka, ipakita mo sa iyong mga gawa. Ang sabi po ni John the Baptist sa Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. Kung pansinin niyo po, yung pong fruit, wala siyang S, hindi siya fruits. Katulad po nung Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit. Dahil isa lang po ang bunga ng banal na Espiritu, hindi po siya siyam. There is only one fruit consisting of 9 qualities. Ano po yung 9 qualities ng fruit of the Spirit? Beginning with, sabayan niyo po ako kung na-memorize niyo po, for 1 month, pinag-usapan natin to. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ang sinasabi po ni John the Baptist dyan, ipakita nyo na nasa inyo ang banal na Espiritu. Kung talagang kayo ay tumalikod na sa inyong mga kasalanan. Ang tunay pong nagsisisi, ang tunay pong tumalikod na sa kasalanan, nag-change of mind na, ay yung pong merong bunga ng Espiritu. Nakikita po ang banal na Espiritu sa atin. Amen. Yung change of mind, hindi po yung, nagbago na yung isip ko, pero patuloy ka pa rin sa kasalanan. For example, dito po papunta sa kasalanan, kung nagkaroon ka rin ng metanoia, change of mind, repentance, tatalikod ka 180 degrees. Papunta po sa krus ng Panginoon. Amen. Alam niyo po kung minsan, may mga lakad ho tayo, lalo na po nung dito po ako nakatira sa Lourdes, paalis ka, o no ka munta, no ka makipagbinyag, muli makapiblas ka. Ay ta makipag-birthday ko. Mamaya, bumabalik ako, tatanong, bakit ka bumalik? May bayo ko isip. Wala po yung, may bayo ko isip, papunta pa rin ka rin. Wala po yung, nagbago ang isip ko, magkakasala pa rin ako. Now take note, being obedient to God, it doesn't mean na tayo'y perfect na. Being obedient to God, it begins with the heart. Magkakamali ka, magkakasala ka, pero hindi ka na nag-enjoy sa kasalanan, kapatid. Iba po yung nag-enjoy ka sa kasalanan. Kung nag-enjoy ka pa rin sa kasalanan, sinasadya mo pa rin yung makalaman, may mga immoralidad pa rin sa kaisipan mo at ine-enjoy mo yan, kapatid, wala sa iyo ang banal na Espiritu. Kung meron mang ganyan, it's about time na iyan ay i-review kung i-surrender mo kay Lord. Amen. So being obedient, it doesn't mean na ikaw ay perfect na. Magkakamali pa rin ho tayo. Pero it begins with the heart. Meron ka pa rin, kahit nagkamali ka, nagkasala ka, tumatayo ka pa rin, at meron ka pa rin puso na gusto mong sumunod sa Diyos. Yun po ang hinahanap ng Lord. Meron kang puso na pagsunod pa rin sa Kanya. Kahit nadadapa ka, tumatayo ka pa rin, nagpapatuloy ka sa Kanya, hindi ka nagbabackslide. Ang mga panahon pong ito, hindi na po uso ang nagbabackslide. Magpakatibay po tayo. Opo, siguro po minsan madadapa po tayo, pero sa biyaya ng Panginoon, ang sabi po ng Proverbs, the righteous may fall 7 times, pero itatayo at itatayo siya ng Diyos. Ang nais po ng Lord magkaroon, it begins with the heart, it begins with the mind,
na nais mong parangalan ng Panginoon, nais mong sundin pa rin Panginoon kahit po ikaw ay nagkakamali. Kaya sabi ni John, produce fruit in keeping with repentance. Dapat makita pa rin yung love, makita pa rin yung joy, yung peace sa atin, kahit nagugulo na po, makita pa rin po yung kapayapaan, makita po yung pagbabata, yung pasensya po sa atin. Hanggang sa self-control. Dito po sa Acts 26:20, ang sabi po dito, first to those in Damascus, then to those, ang sabi po dyan, in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent, ang sabi po ni Paul dito, no? And turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Kung talagang tayo ay Kristiyano na, born again na po tayo, dapat makita po yan sa ating mga gawa. Makita po yan sa ating pananalita. Makita po yan sa ating mga pamumuhay. Amen po ba? Dahil yung nagsasabi pong siya ay tunay na Kristiyano, pero makamundo pa rin, makalaman pa rin po, yan po ay hindi talaga tunay na Kristiyano. Amen. Now is the time to evaluate ourselves. Palagay niyo po, tunay ba kayong Kristiyano? Kayo po makakasagot niyan. Kung hindi po, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na isurrender po lahat sa Kanya. And let us ask the Lord to give us a new heart and a new spirit sa ating mga buhay. Because true repentance is demonstrated by being obedient to God. Amen. Kung hindi tayo obedient po, hindi talaga tayo repentant. Number 2, the Holy Spirit empowered us to walk in obedience, and obedience is for our security and protection. Now take note, we do not obey God para po siya ay mas lalong maging makapangyarihan. Nor we do not worship God para po siya ay lalong maging Diyos. No. Whether you obey God or whether you worship God, whether you serve Him, mananatiling Diyos ang Diyos. Pero ikaw kapag hindi ka nag-serve sa Kanya, ikaw kapag hindi ka sumunod sa Kanya, kapag ikaw hindi ka nag-worship sa Kanya, ikaw ang nawawalan. Papunta ka sa kapahamakan ng impyerno. Na I hope na kukuha po natin ito. Amen. We do not worship God para mas lalo siyang yumabong. No. Whether you worship God, siya po'y Diyos na wala pa ho tayo. At mananatiling Diyos. Isa lang po ang constant sa mundong ito. Ang Diyos lamang po. Amen. Siya lamang po. And it is for our benefit para po kung pag tayo po ay nag-worship sa Kanya. It is also for our own benefit when we obey God. It is for our security. Secured tayo, especially po sa ating eternal salvation. It is also for our protection, even here on earth. Naalala niyo po yung CEO ni Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego. Maging si Daniel po, kung paano po sila pinrotekta ng Panginoon because of their obedience to their faith. Na one day, nagpatayo po ng rebulto si Nebuchadnezzar na 90-footer na gold statue na kapag narinig po yung musikos, dapat lahat ng nakakarinig ay lumuhod sa estatwang yun at sa iba't ibang Diyos-Diyosan pa ni Haring Nebuchadnezzar. Pero itong 3 teenager pa lang ho, na si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila lumuhod. Hindi sila natakot. Kung naalala niyo po ito, sa galit po ni Nebuchadnezzar sa kanila, na binigyan naman pagkakataon, hindi pa rin sila lumuhod sa estatwa, pinainit po ni Haring Nebuchadnezzar ang pugon ng 7 times. Na pagkahagis po sa 3 na nakagapos po, yung mga pinakamalalakas na sundalo ni Nebuchadnezzar, namatay po sila sa sobrang init. Pero yung 3 mananampalataya kay Yahweh, yung buhok po nila at kahit po yung damit po nila walang nasunog, hindi sila nangamoy usok. Bakit? Dahil tinayuan po nila ang kanilang pananampalataya, pinrotektahan po sila ng Panginoon. Alam niyo po, every time we choose to disobey, every time we choose to obey worldly passion, every time we deliberately, intentionally disobey God, nawawala po yung protection ng Diyos sa atin. At kung minsan na-aksidente po tayo, nakakaroon po tayo ng hindi maganda sa ating mga buhay, kung minsan sinisisi po natin ng Panginoon. Alam niyo po, kapag ganun po, dapat pasalamatan niyo ang Panginoon, buhay pa rin po kayo. Pasalamatan po natin ang Lord at wag po tayo magsasalita ng hindi maganda
Because every time you complain, every time na nagsasalita ka ng hindi maganda, you are opening the doors to the evil spirits para makagawa sa iyong buhay. Amen. Under the grace of God, hindi na po tayo sinusumpa ng Diyos. Kung bakit kahit po sa biyaya ng Panginoon ngayon, ay nagkakaroon pa rin po tayo, nakakasigit pa rin ng dyablo, it is because sa ating mga disobedience. Lalo na po yung mga intentional, deliberate disobedience po natin. Napakahalaga po ng mensaheng ito para ma-evaluate po natin na kaya pala nangyari ito. Alam niyo po ako, kahit pastor na po ako, kapag may nangyayari pong hindi maganda sa aming buhay, sa aking buhay, ine-evaluate ko po ang sarili ko. Because I am not perfect. Amen? Araw-araw, binabago pa rin po ako ng Panginoon. Lahat po tayo dapat magpabago sa Panginoon. Araw-araw, dapat mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Amen? Now, kung maalala niyo po ang Lord, no? Bago ko po ituloy itong point number 2 po natin, ang Lord Jesus, nagkatawang tao po siya, 40 days and 40 nights nag-fasting muna po siya para po siya ay mapuspos ng banal na Espiritu. He was led by the Holy Spirit sa wilderness to be tempted by Satan. Nagtagumpay po siya. And every time po na siya ay kung papansinin niyo po, no, sa Matthew, Mark, Luke, and John, bago po siya mag-minister, bago po siya mag-preach, bago po siya magpagaling, madaling araw pa lang nagpe-pray na po siya. Pagkatapos po niyang mag-minister, magpagaling, mag-preach po, magpe-pray naman po siya alone. Never po niyang niyaya ang kanyang mga disciples na mag-pray except nung bago po siya ipako sa krus nung sa gabing pong huli na siya sa Garden of Gethsemane. Iniwan po yung 8, sinama yung 3, iniwan pa rin 3, siya pong mag-isa nag-pray pa rin. Binabalikan yung 3, bakit natutulog pa rin? Kung si Jesus po, He learned na siya ay mag-pray, how much more po tayo? Ang sabi po ng Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. The reason why, bakit po tayo madaling matukso, mahulog sa kasalanan, it is because we lack prayer, we lack the infilling of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Ito pong mga kaibigan po ni Daniel, maging si Daniel po, ang kwento rin po niyan, he was, I think more than 80 years old na po siya, noong pong walang makitang kay Daniel po, walang ang mga kaaway niya sa politiko. During this time, new government na po. Dati po under the government of Babylonia, nagtatrabaho po itong 4 na ito na mga Hudyo sa gobyerno ng Babylonia kay Nebuchadnezzar, sinakop po ng Medo-Persia under King Darius. At under King Darius, ang mga kalaban po ni Daniel sa politika, siniraan po siya. Sabi niya, hindi natin masisiraan si Daniel dahil wala tayong makita na hindi maganda sa kanyang integridad. Pero, merong isa na pwede natin tirahin si Daniel sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po, no, hindi ko po alam kung sino po sa inyo ang nagtatrabaho sa gobyerno o sino yung nanalo sa inyo sa pagiging konsehal o kapitan. Si Daniel at saka po ang kanyang 3 mga kaibigan, they are the best examples for us kung paano po magtrabaho sa gobyerno. Na kahit gumagawa na ng kasalanan, ang mga nakaupo sa gobyerno, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, dapat tumayo ka katulad ni Daniel at ni Shadrach, Meshach, Abednego. Itong pong 4 pong ito, pinromote pa po sila. Lalo na po si Shadrach, Meshach, Abednego, nung tinayuan po nila kanilang pananampalataya. Si Daniel po, nung yung mga magistrates, mga administrators and governors, pinuntahan po si Haring Darius at ang sabi kay Haring Darius, ba't di po kayo gumawa ng batas na for 1 month, walang ibang sasambahin, walang ibang Diyos na tatawagin sa panalangin, kundi ang pangalan mo lamang, kayo lamang po. At ang hindi sumunod po ay ipakain sa mga leon. Gustong-gusto naman ni Haring Darius, nabudol-budol po siya, na maging Diyos siya for 1 month. Si Daniel po, hindi po siya natakot sa isang batas na yon. Siguro sabi niya, sa tanda ko ng ito, nakita ko yung mga kaibigan ko na hindi nasunog. Sa tanda kong ito na nakita ko na kung gaano makapangyarihan ng Diyos ko, ba't ako matatakot? Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya, binuksan pa rin niya ang kanyang bintana, nakaharap sa Jerusalem, nananalangin siya 3 times a day. Sinumbong po siya. To make the long story short, tinapon po siya sa mga leon.
Pero pinrotektahan po siya dahil he stayed faithful sa kanyang pananampalataya. He obeyed his faith. Si Daniel po. So, tuwang-tuwa po si Haring Darius, kung alam niyo po yung kwento. Daniel, buhay ka ba ba? Opo, liligtas po ako ng aking Diyos dahil wala po akong ginagawang masama sa inyo. Pinalabas po si Daniel, ngayon po ang lahat ng nagbudol-budol, nagpauto kay Haring Darius, lahat ng mga administrator na pumunta sa kanya, maging yung kanilang pamilya, itinapon po sa lions den. Sa taas pa lamang, ang sabi po ng Bible, pinagpupunit na sila ng mga leon. Ganun po kagutom yung mga leon. Pero kay Daniel, ni isang galos wala po. Because nag-obey po siyang patuloy sa Diyos kahit kamatayan yung kabayaran. When you obey God, nandyan po ang security, nandyan po ang protection. Amen. Kaya wag po tayong matakot. Wag po tayong matakot. Ang sabi po dito sa Acts 5:27-29, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. This was the time na nagpagaling po si Peter and John sa temple, sa gate called Beautiful, na isang lumpo na for many years hindi nakakatayo po. Inborn po yun. Pero in the name of Jesus, rise up and walk. At dahil po doon, marami pong kumilala sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayon po, kino-question po ng high priest. Ang high priest pong ito po yung isa sa mga nagpapako kay Kristo. Ang sabi po niya, we gave you strict orders not to teach in this name, in the name of Jesus. So galit po siya dito. Sabi niya, yet you fill Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. No, pinuno nyo ng katuruan patungkol kay Jesus ang Jerusalem at talagang determinado kayo na kami ay gawing guilty sa kamatayan ni Jesus. Ano pong sagot po noon? Natakot po ba sila? Bakit hindi po natakot ang mga disciples po dito, ang mga apostle? Ang sabi po nila, sina Peter and other apostles, sabi po nila, we must obey God rather than the human beings. Remember, si Peter po, dating duwag. Lahat po sila, iniwan si Kristo nung hinuli na po. Pero nung nabaptize na po sila ng Holy Spirit, nabago na po sila. They were forever changed. Dahil po nabaptize sila, napuspos sila ng Banal na Espiritu. Kaya buong tapang nilang sinabi sa mga nagpapako kay Kristo, kailangan naming sundin ang Diyos, hindi sa authority ng mga tao. Now, alam niyo po, tama po yung Romans 13, na tayo po ay sumunod sa mga governing authorities because every authority has been instituted by God. But meron pong pagkakataon na hindi na tayo dapat susunod sa gobyerno. Kailan po yun? Katulad po nito sa Acts chapter 5. Kapag pinagbabawal na po ang Bible, pinagbabawal na si Jesus, pinagbabawal na mag-pray ka sa public, diyan na po tayo hindi susunod. Salamat po sa amen nyo. Kung tunay kayong Kristiyano, hindi po tayo dapat matakot. If you still remember, may mga linabag po tayong batas noong pandemic, 2020. Nung pinayagan na po tayo ng magbukas ng June, nagtuloy-tuloy po tayo yan. Pero may mga instances na gusto po nila magsara po tayo. Hindi po tayo nagsara. Even the time na COVID po ako ng September, noong sabi ng Diablo sa akin, pasara mo na ang church, tingnan mo, nagkahawa-hawa na kayo ng COVID. More than 100 po. Lahat po kami halos sa pastoral staff nagka-COVID po kami. Pero ako lang po ang kinonfine dahil dialysis patient po ako, hindi pwedeng hindi nila malaman. So kinonfine po ako, na-confine po ako. At tinanong ko po ang Lord, kailangan ko bang isara po ang church? Ang sabi ng Panginoon, bakit mo isasara? Hindi naman ikaw ang pinupuntahan doon. Kaya nagtagumpay po tayo. Dahil we obeyed the faith. Pandemic na pandemic po, pinagpala tayo ng Lord. For 3 years, 3 lote po ang binigay po ng Panginoon. Yung lote doon sa Rizal, ang lote dito, ang ngayon, ang dito. Napakalaki. Ang mga, alam niyo po, ang isa sa mga lote po dyan, mahal po ang per square meter po dito. Maniwala kayo sa hindi, yung isang lote po dyan, 50,000 per square meter. Mura na po siya sa 20,000 per square meter. Pero nag-provide po ang Lord. Dahil kapag sumunod ka sa Lord, walang imposible. Walang imposible po. And then po, I think 2021, kung di po ako nagkakamali, yes, pagkatapos po ng pandemic, nag-decision po ang pastoral staff na magmula po sa Bright Star,
hanggang po dito sa mga full-time dito sa church, nagkaroon po ng increase sa mga sahod ng 50% ang pinakamataas. Yung mga 10,000 naging 15,000. Hindi po namin alam kung saan kukunin po yung ano, basta't alam po namin, obedience to the faith. Nangungusap ang banal na Espiritu. Hindi pa ho nagtatapos doon. Lahat po ng mga full-time tsaka mga teachers po dito, sa Bright Star po, meron pong bigas na isang sako every month. Hanggang ngayon, nangyayari po yan. Ako po, aminin ko, sabi nga sa pastoral staff nung una, dahil po, dati po akong manager, kino-compute po ako, nakakaintindi po ako ng accounting, sabi ko, saan namin kukunin lahat ng ito? February pa lamang po, bumulusok po ang tithes and offering. Nung pong sumunod kami ng January. Dahil kapag sumunod ka sa Lord, nandyan po talaga ang kanyang protection, nandyan po ang kanyang pagpapala. Amen. And I hope na maging matapang po tayo. Sa Amerika po, pinagbawal po nila ang prayer po sa mga paaralan. Sa public din po. Pinagbawal po nila na sabihin mo si Jesus. Pero si Allah, hindi po nila pinagbawal. Na ano ito? Kasi yun, Allah ni Enema talaga tunay Diyos. Bakit pinagbabawal na niya si Kristo? Kasi isa lang po ang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Nung minsan po, ang sabi po nila, kung nandyan si Jesus, ang sabi po nila sa Amerika, kung totoo ang Diyos, bakit ilang paaralan na sa Amerika ang mga estudyante ay pinagbabaril? Bakit hindi pinrotektahan ng Diyos? Meron po nagsalitang isang Kristiyanong senador, nakalimutan ko na po ang kanyang pangalan. Ang sabi po niya, sinisisi nyo ang Diyos kung bakit nangyayari sa paaralan ito. Kung bakit nyo sinisisi ang Diyos, pinaalis nyo ang Diyos sa mga paaralan. Bakit nyo hahanapin ng kanyang proteksyon? Sa tuwing sinasabi po natin na, alam nyo po, kung kayo po yung nagtatrabaho sa gobyerno, conselman po kayo o kung ano man po posisyon nyo sa gobyerno, hindi po totoong dapat hiwalay ang religion sa gobyerno. Bakit mo hiwalay ang Diyos sa gobyerno? Siya ang may-ari po nito. Gumawa ka ng sarili mong earth kung ayaw mong isali ang Diyos. Amen. Ang Diyos lamang po ang source of everything. Siya lamang po. Kaya nga po yung awit natin kanina, siya po ang Lord of Lords at ang King of Kings. Amen. Hindi po totoo hindi, dapat hiwalay yung kamulangan nito. Lamaran la kasi. Patamang kasahit nila si siyan din Diyos. Lamaran la po rin tao nga rin. Pero ang tunay pong mananampalataya, katulad po ng mga apostle na nabaptize ng Holy Spirit, susundin namin ang Diyos kesa sa inyo. Amen. Nakahanda ba tayo dito? We are living in the last days. Amen. I remember during 2020, meron pong mobile ng pulis yan ng Sabado ng gabi. Pinupuntahan po kasi yung mga establishment na nakabukas. Nakabukas po tayo. Ang sabi ko po sa mga kongregasyon, talagang nasa social distancing pa po tayo noon, kung meron silang hahanapin bakit tayo nakabukas dito, meron silang gustong huliin, sabihin nyo, ako na lang. Ako ang magpapahuli sa kanila. Pero salamat na lang po, hindi po tayo hinuli. Bakit po? We obeyed Jesus rather than the human authority. Kapag sumusunod ka kay Lord, walang human authority ang pwedeng humawak po sa iyo. Amen. This is for our protection. Alam niyo po, puprotektahan din po tayo ng Panginoon sa malapit na po ang tribulation. Malapit na po ang end times. Ang sabi po sa Revelation 3:10-11, because you have obeyed my command to persevere. Dahil sumunod ka sa aking mga utos na ikaw ay magbata, magpatuloy, magtiis. Ang sabi po dyan, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Ano po sinasabi ng Panginoon doon? Poprotektahan kita sa great tribulation, yung 7 last years. Ano po ibig sabihin nito? Ira-rapture kita, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin po dito, kung di tayo nananatiling tapat sa pagsunod po sa ating Panginoon, maiiwan po tayo sa rapture. Dapat po maliwanag po sa atin po ito. Amen. Na hindi nyo ako masisi, sinabing Pastor Manny, sasabihan ko na po kaya kayo. Kung pagkatapos nito, meron kang puso na magkasala pa rin, ay total nagsimba na ako. Pwede ko nang yayain mga barkada ko na uminom naman. Ay total nagsimba na ako, pwede na akong manood ng pornography na naman. Balo mo, demonyo ka talaga, patsema kanyang ka. Masanting na pong masakit kung magsalita, kasi mas masakit siya po yung impyerno. Amen. Para pupuot ang meteta mo, maraptaking ginueyo ko asisi. Amen.
Ako po, wala po akong pakialam kung nasasaktan ka sa, ito po yung salita ng Diyos, hindi ko salita. Wala akong pakialam kung nasasaktan ka na ngayon. Ang pakialam ko po, huwag ka lang masaktan sa impyerno. Huwag ka mapunta sa impyerno. Na sa araw na ito, sa umagang ito, kung di ka pa rin nagbabago, kung wala pa rin yung metanoia, ka pa rin metino, maging matino ka na ngayon. Baka hindi mo alam, last day mo na lang ito. Amen. Dapat po seryosohin po natin ang pagiging Kristiyano. Huwag po tayong maglaro ng apoy. Amen. Huwag po tayong maglaro ng apoy. Sabi po ng Panginoon, kung ikaw ay magpapatuloy na magbata sa pagsunod sa akin, irarapture kita, kukunin kita, liligtas kita, sabi ng Panginoon. Ang sabi po niya dyan, I am coming soon. This was almost 2,000 years ago na sinabi niya, I am coming soon. What about today? Gaano na kaya kasun ito? Gaano na ito kalapit ng pagdating ng Panginoon? Hold on to what you have. Anong meron tayo? Pananampalataya kay Kristo. Manghawakan tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Manghawakan tayo sa mga salita ni Kristo. So that no one will take away your crown. Hindi po totoo yung once saved, always saved, period. Ang totoo po, once saved, always saved, if you continue holding on to Christ. Kung hindi ka nagpapatuloy, kapatid, hindi ka maliligtas. Alam niyo po, in the Bible, ituturo ko po ito sa next year po, no? Para maunawaan po natin talaga ang salvation. In the Bible, meron po mga verses, you are saved already. Meron din po mga verses, you are being saved. Lililigtas ka. At meron din pong verses, you will be saved. Alin ang totoo? Lahat po totoo. Ligtas ka na, provided magpatuloy ka because you are still being saved. At kapag nagpatuloy ka, you are still being saved, you will be saved. Yung culmination of your salvation, yung finality ng iyong salvation, ay mararanasan mo. Amen. So nabigyan ko na po kayo ng preview. I hope mag-attend po kayo. Gagawin po natin ng Sabado po yun. Yung parang yung tinuro ko po yung eschatology. Para maunawaan po natin. You need to understand po talaga ang salvation. Kasi po, ngayon, no, kung itatanong ko po sa inyo, bakit kayo ligtas? Sagutin niyo po ang sarili niyo. Kung ang sagot niyo sa sarili niyo, kaya ka ligtas dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. Maling-mali po kayo. Nasabi ko na po sa inyo kanina ito, Ephesians 2:8-9. Ligtas po tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa Diyos, ito ay bunga ng ating kaligtasan. Katunayan na ikaw ay ligtas. Kaya po mali, kung ang tagal, alam niyo po kasi, no, I've been, magte-13 years na po ako nagpapastor po dito. And ang napansin ko po, kung minsan, ang tagal na nilang Kristiyano, pag tinanong mo bakit sila ligtas, sasabihin nila, kasi daw gumagawa sila ng mabuti. Wala pong maliligtas sa paggawa ng mabuti. Biyaya lamang po. Naalala niyo po yung dalawang nakapako sa krus? Kaya Katoliko, dinanin doon lagyudeta eh. Ano yung lagyudeta? Idemas na po ay estas. Ala naman makanyang kay Bible, tabal nung pangawad da. Yung isang sabi po niya, kung ikaw ang tagapagligtas, kung ikaw ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Nagalit po yung kabila, sabi niya, nagsasalita ka ng ganyan. Dapat tayong mapako, tayong mabatay dahil sa kasalanan natin, pero siya wala siyang ginawa. Tapos sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako sa pagpasok mo sa iyong kaharian. Hindi po sinabi ni Jesus, kasuelo mo, o tukita ka, gawa ka pa ang good works. Sinabi po ba niya yun? Ang sabi po ng ating Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Wala pong ginawang mabuti yung taong yun. Yung iba naman po, i-interpret ito, tingnan mo, kahit di tayo gumawa ng mabuti, maliligtas tayo. Marang ka. Alam niyo po, kung ining taong ay di kinabiyayang pasibayo, o kung di siya namatay, magbabago po yan, gagawa na siya ng mabuti. Dahil yun ang bunga ng tunay na kaligtasan. Yan, nung bisakang, nakabisang gawang mayap. Tingnan po na yung Kristo yan O, pag-pray na ka, kunan na kang Kristo yan. Kaya sa akin, miras ka pa kay impyerno, magmamala ka pa, manalbe, pornography, magbisyo ka pa, magbabae ka pa, kung nano-nano pangawan mo pa kay biye mo. Miras ka kay impyerno. Alam po, ang impyerno hindi po siya biro. O tiyak ako magbilat kalwalyen po tang alas 12. Nung masanting. Wala po yan sa singaw ng impyerno. Ang pinakamalungkot po sa impyerno, wala po ang presensya ng Lord. Mag-isa ka lamang po. Naririnig mo yung iba pero hindi mo nakikita. Madilim po, mabaho. No, tapos maraming umiiyak sa sigaw, sumisigaw sa iyak dahil po sa sakit sa impyerno.
mahal po tayo ng Panginoon, hindi po para sa atin ang impyerno. Para po yan dapat sa mga demonyo, saka sa mga fallen angels. Pero ang mga tao, may choice sila. Meron kang choice, kapatid. Langit o impyerno. Walang lupa. Amen. Laro lang po yun. Langit, lupa, impyerno. Wala din pong purgatorio. Ang purgatorio, yung buhay na po natin ngayon. Pinupurga ka na. Yung mga bulati mong demonyo, tinatanggal na. Amen. Ako maniwala kang purgatorio, numano ka lang purgatorio. O hindi magpakakarok tayo natin naman palang purgatorio. Mag-enjoy tayo na pa, maglokwan tayo ring alwan tao, manutang tayo ng manutang, ibudol-budol tayo na, total, atin naman purgatorio ka rin naman. Pero potang bete ka, kagising mo, babarbecue da ka pala. Alang purgatorio. Amen. So, God will protect us from the coming wrath kung tayo po'y magpapatuloy. Ang sabi po sa Romans 6:16, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Hindi nyo ba ang kausap po ni Paul dito mga Roman Christian, hindi po Roman Catholic, Roman Christian. Ang sabi niya, hindi nyo ba naiisip na kayo ay nagiging alipin na kung ano ang sinusunod nyo? You can be a slave to sin which leads to death. Kung ikaw ay nagpapaalipin pa rin, intentionally, deliberately, continually enjoying sin, ang sabi po dyan, it will lead you to death. Dalawang klase kamatayan po yan. Opo, yung pong iba, hindi po totoo po yung masamang damo, mahirap po mamatay, matagal mamatay. Hindi po. Mamanood ka ng balita, halos masamang damo po ang laging namamatay. Hindi po totoo yun. Sa mga po mabubuti po sa atin, dahil mabuti tayo dahil sa Panginoon, ginawa niya tayong mabuti because of the righteousness of Christ imputed in us. Ang pangako ng Diyos po sa atin, long life. Long life. Huwag niyo pong sabihin na 29 years old, 30 years old, namatay, sasabihin niyo sa funeral niya, ay kinuha na siya ng Diyos. Kasi tapos na ang kanyang misyon. Unang-una, hindi siya kinuha ng Diyos. Pinatay siya ng dyablo. Pinatay siya ng dyablo. Dahil ang pangako ng Panginoon sa bawat sa po sa atin, at least meron kang dapat 70 years old. Ngayon kung namatay naman yung Kristiyano, ligtas po siya. Ang sayang lang, ang aga niyang namatay, dapat nakakapaglingkod pa siya sa Lord. Marami pa siya dapat na kaluluwa na maagaw kay Satanas. Ma-enjoy pa niya sana yung mga blessing ng Lord dito pa lang sa lupa. Hindi po totoo na ang Diyos pumapatay po ng maaga. Sa Old Testament po yon at saka po yung matitigas ng ulo. Pati po sa New Testament, meron din po si Ananias at saka si Sapphira. Dahil Sapphira, mete lang maranon. Alam niyo po, ang Lord, ang sabi po niya, the thief comes, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. I have come that you may have what? Life. Ang pumapatay po ang dyablo. Ang una niyang ninanakaw sa atin po ay yung Word of God. Kaya sabi ng Panginoon, hold on to what you have. Kapag ninakaw ng dyablo ang Word of God, wala na. Pwede ka na niyang patayin, pwede ka na niyang sirain. And that is why, kung ano po ang pangako, ang pinanghahawakan niyo, panghawakan niyo po ang pangako ng Panginoon. Amen. Because it will lead to death kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan. Premature death. Ang nais po ng Panginoon, ma-secure niya po tayo, ma-protect niya po tayo sa premature death. Ang bawat tao po, ang pangako ng Panginoon is to have a long life. My plans for you is to prosper you. Jeremiah 29:11, remember? And not to harm you. Yung po pangako ng Lord. Hindi po magsisinungaling ang Lord. Kung bakit napapariwara ang tao dahil kasalanan ng tao na pinayagan niya ang dyablo sa kanyang buhay. Now, sabi niya, or you can choose to obey God. We can choose to obey God which leads to what? Righteous living. Kung ikaw ay sumusunod sa Lord, meron kang righteous living. And next verse, dito po sa Romans 20-23, ang lundag po tayo, sabi diyan, but now you are free from the power of sin. Wala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Hindi mo na pwedeng sabihin na wala kasi akong magawa. Meron kang choice. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. Wala na rin siya kapangyarihan ng kasalanan na daling ka sa impyerno. Tayo pong hindi intentional, hindi deliberate, hindi po tayo nag-enjoy sa kasalanan, magkakasala tayo, pero wala nang kapangyarihan ng kasalanan para dalhin tayo sa impyerno. Huwag ka lang magpatuloy mamuhay sa kasalanan, kapatid. Kundi yung espiritu mong nabuhay, pwede pong mamatay yan. It will lead to death. Yun po sinasabi ni Paul dito, it will lead to death. Spiritual death. Papunta po ng impyerno.
Then sabi po dyan, excuse po. And then sabi po dyan, now you do those things and have become pala, ito po, and have become slaves of God. What? Slaves of God? Yung iba gusto nyo maging malaya kayo. Freedom. Ang true freedom po ay yung pong ikaw ay magpaalipin sa Diyos. Dahil kung gusto mo na ikaw ay hindi ka under kay Satanas, hindi ka rin under sa Diyos, katulad ng sinabi ko po kanina, kung ayaw mo palang magpailalim sa Diyos, gumawa ka ng sarili mong planeta. Kumuha ka ng sarili mong oxygen, pagkain, lahat na. Pati yung katawan mo, buhay mo, kukunin ng Diyos kasi hindi sa iyo yan. Amen. Pero sa lahat ng slave, kapag slave ka ng Diyos, sa lahat ng slave, tayo po ang tunay na malaya. Because the source of life na hinahanap po natin ay nasa Diyos lang. The source of peace ay nasa Diyos lang. The source of abundant or true joy ay nasa Diyos lang. The source of everything, yung mga provisions sa Diyos lamang po. Kaya nga po, ang tunay na malaya ay yung nagpapasakop sa Diyos. Yan po ibig sabihin ng slave of God. Nagpapasakop ka sa Diyos. Amen. Yan po ang tunay na kalayaan. Now, you do those things, sabi diyan, that lead to holiness and the result is eternal life. Tingnan niyo po yan. Apostle Paul, di ba ligtas na kami? Bakit magkakaroon pala kami ng eternal life pagkatapos nito? Kaya sabi ko sa inyo, sa Bible po, meron pong saved, past tense, being saved, lililigtas pa, at you will be saved. Future tense. Kailangan po natin maunawaan to. Kaya sabi ko, ang ibig sabihin po yan, ngayong kilala mo na si Kristo, ngayong ligtas ka na, magpatuloy kang maligtas, na araw-araw magpatuloy kang magpabago sa Diyos. Araw-araw, patuloy kang magpapuspos sa banal na Espiritu upang talagang makamtan mo yung eternal life. Amen. Kaya dito po, ito po yung talagang context ng for the wages of sin. Kung ang sinasabi po ni Paul dito sa mga Roman Christian, kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, for the wages of sin is what? Death, impyerno. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sinabi din po ng Panginoon sa Matthew 7:21, ang sabi po diyan, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino daw po ang papasok sa langit? Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Now, yung iba naman po ang mga ganitong klaseng verses, ginagawa po nilang, kung hindi mo alam ang context ng Bible, gagawin po nila, ayan, pastor, para maligtas ka, dapat gumawa ka ng mabuti. Hindi po. Ang sinasabi ni Kristo dito, ang tunay na ligtas, sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ito po ang ibig sabihin po niyan. Ligtas tayo sa biyaya, no question po doon. Pero kung talagang ligtas ka, ang tunay na ligtas, sabi ng Panginoon, hindi yung tumatawag sa akin ng Lord, Lord. Yun lang gumagawa sa kalooban ng Amang nasa langit. Hebrews 5:8-9, sabi po dyan, even though Jesus was God's Son, He learned obedience. Tingnan niyo po, no? si Jesus po talaga pong 100% human po siya nung nandito po siya. Hinubad po niya yung kanyang pagiging omnipotent, yung pagiging Diyos po niya. Hinubad niya po yun. Hindi po niya dinaya yung kanyang pagkapako sa krus. Hindi po siya wala po yung divinity, yung power po niya nung siya'y nag-operate for 33 years dito po sa mundong ito. Kasi po kung yung power po niya, suit po niya nun, kaya po he needed to rely on the Father through the power of the Holy Spirit, kaya kailangan niya mag-pray. Because tama po ang iglesia ni Manalo dito, tao talaga si Kristo noon. Pero ang mali ng iglesia ni Manalo, na ang kala nila tao lang si Kristo. Hindi po, napakaliwanag po sa Bible, lalo na po sa Book of Revelation, na si Kristo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ay Diyos na bumaba, nagkatawang tao para iligtas ka, kapatid, tayong dalawa, tayong lahat. Dapat po maliwanag po ito. Po tati kung kakasabing iglesia ni Manalo, maloko kayo. May makakilala po kasi akong ganyan eh. Tinanong ko, di ba tinuruan naman natin yun? Nag-aaral sa Discovery Education Program. Nung naalaman ko, kaya pala siya nag-iglesia ni Manalo, dahil kapartner daw niya sa business. The love of money is the root of all evil. Si Kristo po, nung pinanganak po siya, taong-tao po siya. Hindi po siya, alam niyo po, magpapasko ngayon. Nung pinanganak po siya ni Mary, hindi po siya, hello Mary, nandito na ako. Kaya mamulay ka, tanong makanya niya. Nasa Isaiah 7 po yan, na kapag itong boy,
na si Jesus ay magkakaroon na po siya ng, ayun po, thank you, no? Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son. Sino po ito? Si Jesus, ang pangalan nga po niya, Emmanuel. And then, pwede natin ituloy na maganda po ito. He will be eating curds and honey when He knows enough to reject the wrong and choose the right. He needed, sabi po dyan, no, He learned obedience. Kaya kailangan po niyang malaman, kailangan niyang i-reject. Kasi nga po, 100% human being si Kristo dito. To reject the right, no? The wrong from the right. I-reject mo po ang wrong at i-choose mo ang right. Kailangan, choice din po niya. Kaya sabi po dyan, balikan po natin yung Hebrews, He learned obedience. Kung siya, pinag-aralan po niya na siya ay mag-obey sa Ama, how much more tayo po? Amen. Salamat po kaya kayo, talagang magaganahan po kaya kayo. Ganadong-ganado kayo kaya pagiging Kristiyano yun. He learned obedience from the things He suffered, kahit po kamatayan. In this way, God qualified Him. Kinqualify po siya ng Diyos. Hindi ba siya qualified dahil Son of God siya? No, He needed to be qualified by obeying the Father. Maliwanag po yan, kahit sa Isaiah kanina. Maliwanag po yan. Sabi po dyan, in this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source. Siya lamang po ang pinagmumulan ng eternal salvation. Para kanino? Basahin niyo po kung para kanino. To those who obey Him. Because to believe is to obey. Yun po ang ibig sabihin ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him. Yung iba akala nila mental assent lang. No. To believe is to obey. Yung eternal salvation, ang source ng is si Jesus. Para kanino? To all those who obey Him. Amen. Hindi ko po salita ng Diyos. So, the evidence for our eternal security in Christ is our obedience to the Lord. Kung ikaw ay tunay na ligtas, makikita na ikaw ay nag-o-obey sa ating Panginoon. Last point, the Holy Spirit empowered us to walk in obedience, and obedience is the key to unlock God's blessings. Ay, salamat, blessing nararangaliwa. One of the reasons bakit hindi po natin nararanasan ang tunay na pagpapala ng Panginoon is because of disobedience. Did you know, ang puso po ng Diyos, ayaw po niya na tayo ay naghihirap. Bakit, Pastor, yung mga unang Kristiyano naghirap sila? Ayaw mo na, wala na tayo sa ganung era, sa ganung panahon. Kristyanong bansa po tayo, kung pinagpapala po ang hindi Kristiyano, how much more dapat ang Kristiyano? Ang sabi po niya sa kanyang mga salita sa Deuteronomy 28, we are the head and not the tail. Amen? No, yung iba, ayaw nilang pag-usapan ang blessing o yung pera sa church. Parang sa kanila masama. Pero paglabas po sa bahay-sambahan na ito, ginagawa ang lahat para yumaman. Kaplastikan. Hindi po masama ang pera. Ang pag-ibig sa pera ang masama. Amen. Nais po ng Panginoon na hindi tayo maghirap. Di ba sabi po niya sa Romans 8:32, kung hindi niya pinagkait si Kristo, pero binigay niya sa atin, hindi ba niya, sabi po diyan, how He will not also along with Him graciously give us all things. Kung hindi niya pinagkait si Kristo, isipin niyo po ito. Kung ang Ama, hindi niya pinagmaymut, hindi niya pinagdamot si Kristo, yung pinagpipray mong bahay, hindi ba gustong ibigay ng Panginoon yan? Ayaw ba niya na ikaw ay magkaroon ng sariling bahay? Gusto po ng Panginoon. Ang problema, kaya mo bang manampalataya? Can you believe? But to believe is to what? To obey. Can you obey? Wala nang mag-amen. Dahil nga, Lord, kung mitas ko mong sweldo ka rin kung mag-tithes, yeni pa mo, diyan magkano yung pera mo. Nung peso siya yung agyo mong i-tithes, ibiyan mo na yung kagino. Dahil yung tabat sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ng Lord sa malalaking bagay. Amen. Hindi nyo po mararanasan ang tunay na pagpapala ng Diyos kung ngayon pa lang hindi kayo nagiging tapat sa maliliit na bagay. Amen. Kaya nga po, this is very important. Ang puso ng Panginoon gusto tayong i-bless. Gusto niyang ibigay sa atin ang the best dito para maging ano tayo. Isipin niyo po, dito sa Calvary Temple, nagsishare tayo ng gospel. Kung lahat po tayo mahirap, wala pong ganitong church. Wala tayong parking lot po dyan. Wala kayong kotse, wala kayong bahay. Tapos nagsishare natin,
ang gospel, no, mga yagit po tayong lahat. Hindi po natin dinadown ang mga yagit. Gusto na po natin ang mga yagit ay talaga pong mapagpala din ng Diyos. Tapos sasabihin mo, tanggapin mo si Kristo. Tapos sabi niya, ay, may tatanggapan yan. Taga-Calvary nga rin. Maging kalupa mo lang, paldaksikaran lang yan. Kayo ba, susunod po kayo doon? Hindi po. Kaya nais po ng Lord ang bawat po isa sa atin, the main reason, one of the main reasons bakit ka pinagpapala, kapatid, is to be a blessing. Hindi yung kaya rin may sinyeri Kristo, ay ati ka bang pera pa, utangan mo. Kakatatanggap na pa ang Kristo, mag-backslide na dahil kayong ugali mo. Hindi ho ba? Dapat, pinatanggap mo siya kay Kristo, ika pang maglibre. Ang tunay na Kristiyano po, daig pa niya si Fernando po kapag bumumbunot. Alwadetang, ay mamagot siya kaya po ang hali. Ay talaga, ala pong Kristyanong kuripot. Amen? Dapat po, kasi po kung naniniwala ka talaga sa principle of giving, na kapag the more you give, the more you will receive. Mauuna kang, kumari mo, ay, naku rin, bayad po, ay, thank you na. Dapat po, generous ka. Na kung ikaw ay nagko-commute, ay po yung bayad, 1,000, pamasahimingan po din. Yang mo kakilala. Amo makayan eh. Ay, ba't akalingwan niyo po makasakay ako po kayong bus, papunta pong Manila, hindi kulang po yung 1,000. Now, my point here is, maging generous po tayo. Wala pong tunay na anak ng Diyos na kuripot. Amen. Nanay niyo rin pera, unong matay nakapota. Amen. Do not worry about tomorrow. Kung kailangan mong gastusin yan, kung kailangan, kung gastusin, gastusin mo para sa pangangailangan mo. Alwaitang, alam niyo po, meron po kinukwento ang misis ko, no? Yung pong, diyan kakabata, ang total 2 o'clock, kaya itang tutuking service. Meron pong isang pamilya, kung makapaniwala, kaya kwento na sa bahay daw nila, kahit mga babae po sila, nakapatay ang ilaw, wala pa silang mga damit. Kasi magtipid lang. Sana makiramdam ka mo lang nyo, ha? Magtipid lang. Alam niyo po, tayo po, we've learned na yung poverty mentality. Dito po sa ano po ito. Ako po, I've learned poverty mentality na matanggal. Hindi po, wala pong tayo dapat na, kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang mentality po natin, hindi po yung trabaho po natin ang nagbibigay. Yes, nagtatrabaho tayo. Pero ang talagang pinagtatrabaho po natin, nagtatrabaho tayo sa Diyos. Sa kingdom po ng Panginoon, hindi ka na dapat nagkukulang. Hindi ka man milyonaryo o wala kang bank account, hindi mo man hawak, pero kapag kailangan mo, pinagkakaloob ng Diyos. Dahil nananampalataya ka sa Kanya. Amen! Ang sabi po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Yung iba obedient lang, pero hindi willing. Kaya kung minsan, nag-o-obey nga, nagbigay ng first fruits, nagbigay ng tithes, nagbigay ng offering, pero mga pilitan niya, walang bunga po yan. Evaluate yourself. Sabi daw, magbalik, pero magbalik. Kasi masikip ka loob, alwa ka motibo pa. If you are willing and obedient, because God loves a what? A cheerful giver. Mahal ng Diyos. Kapag mahal ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen. You should be willing. Psalms 128, 1-4. Blessed are all who fear the Lord. Ang sabi po dyan, who walk in obedience to Him. Sino daw yung pinagpapala? Yung pinagpala, yung mga may banal na pagkatakot sa Diyos. Ano ibig sabihin na yung meron kang takot sa Diyos? Yung pong lumalakad sa pagsunod sa Kanya. Nakadefine po dyan. Ang sabi po dyan, you will eat the fruit of your labor. Walang sayang sa pinagtatrabahuhan mo kung nagpagal ka man kahit na minimum wage ka lang or under minimum ka pa, walang problema sa Diyos kung ang Lord ang gino-glorify mo. Sabi po dyan, blessings and prosperity will be yours. Wow! Iba pa yung blessing sa prosperity. Kapag ikaw ay lumalakad sa pagsunod sa Diyos, meron kang takot sa ating Panginoon. Ito pa po ang maganda, verse 3. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Blessing po ang asawa mo. Ang kausap po, ang verse po ito patungkol sa mga lalaki, mga asawang lalaki. Alam niyo po kasi kapag naunang na-born again po, or na-born again po ang ama ng tahanan, kahit yung hindi pa born again sa mga anak, susunod po yan. I remember po during the 80s, dati po kaming mga Katoliko, ang mga ate ko po, member po sila dito sa Legions of Mariband, tawag dyan, dito kay Ning Lourdes. One day, naririnig po ng tatay ko, kasi ang tatay ko po naunang na-born again sa amin.
kasunod po ako. Sumusunod, kasama ko po lumalakad ang father ko mula dito sa Lourdes hanggang sa CMI pa po noon, sa center. No? And then, one day, narinig po ng tati ko na may kaguluhan na ganyan. Manibat Jenny, anong makanyan. Ako, sisimbakin, tuki na kayo kanako. Buong family po namin, sumunod po. Kung meron pong pinakamagandang binigay po sa amin ang tatay po namin, ay yung pong pananampalataya kay Kristo. Alam niyo po, kung meron kayong dapat ipamana sa mga anak po ninyo, kayong may mga pamilya, hindi po yung pera. Mawawala po ang pera. Kahit milyon pa yan kapag wala siyang pananampalataya kay Kristo. Ang pinakamahalagang ipamana natin sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, ay yung pananampalataya kay Kristo. Kasi kung meron silang pananampalataya kay Kristo, blessings and prosperity will be upon them. At ang magiging pamilya niya, ang kanyang asawa, alam niyo po, nung ikatamong asawang lalaki, ating tamong fear of the Lord at sumusunod tayo sa Diyos, itang makatakbong asawa, magbayo yan. Salamat po, pati mag-amen kayo. Anak po niyong asawa, babae kayo, uli mo na, dildam mo na niya. Sabi ng Lord, kaya ng Lord kaya happiness, sunod ka na ako, manahimik kaya na. Ano pa po, ang sabi po yan, your children will be like olive shoots around your table. Ayun po, na-share po ni Elder Jess po ito nung Friday sa amin. Ano po ito kasi yung olive, ano po yan, talaga pong mayabong po yan kapag kahit putulin mo po yan, mamamatay po yung pinakapuno, pero pag ano po yan, patuloy na umuusbong. Ibig sabihin po yan, in other words, bakit po olive shoots? Ang mga anak mo magpapatuloy sa pananampalataya, magpapatuloy na magiging blessing sila. Dahil patuloy silang ibibless ng Panginoon yung mga kaapo-apuhan mo po. Dahil ikaw na ama ng tahanan, ay merong banal na pagkatapot sa Diyos na sumusunod ka sa Diyos. Masikan lang mag-amen din babae, oh. Amen ba mga asawang babae? Amen ba mga asawang lalaki? Amen. Ito. Gusto po natin ng happy life? Dapat po happy ang wife. Naranasan ko na po yan, potang i-happy yung wife, dadanot ko. Potang... Pag nakapagsalita po ako ng medyo masungit ko, manahimik na eh. Ala na eh, nakiyamangan. Mga yayat na ako na naman kanina. Kaya natutunan ko po ito, kaya rin kakasal ko, sabihan ko, you want your life to be happy? Happy life, meaning happy wife. Just obey God. Obey God, pati yung mga mo. Sabi po dyan, yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Tinuldukan pa po niya, inulit pa rin ni Haring David. Gusto niyo po ng blessing. Alam niyo po, ang pinakamasarap po sa buhay ng tao, yung makilala mo si Kristo. Pangalawa, na pinakamasarap, pagkatapos mong makilala si Kristo, yung pamilya mo pinagpapala ng Diyos na buong-buo po kayo. Amen. Na si Kristo ang nangunguna. Kahit hindi na kayo buo, pero kung si Kristo ang nangunguna sa pamilya nyo, kahit iniwan po kayo ng kung sino man ng tatay nyo, kung si Kristo ang nangunguna sa inyo, magiging masaya at pinagpapala. Blessings and prosperity will be on your family. In your families. Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Yaman na po nina. Hallelujah. Luke 11:27-28, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you," sabi po dyan, "who gave you birth and nursed you." Dito po nagpipreach si Jesus, nagpapagaling po siya. Namangha po yung isang babae, sabi niya, pinagpala yung nanay mo na nagluwal sa iyo at nagpalaki sa iyo. Pero anong sabi ng Lord? Anong sinasabi po ng babae yung pinagpala si Maria? Na sinabi po ni Angel Gabriel yun, "Blessed are you among women." Pero alam niyo ba, mas pinagpala tayo kay Maria, sabi po ng Panginoon, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." No doubt, si Mary po talagang pinagpala. Pero sabi ng Lord, mas pinagpala kayo kung susundin nyo ang salita ko. Grabe po ito. Grabe po ang blessing ni Mary. Grabe po talaga. Pero mas grabe po ang blessing ng mga narinig nyo po ang salita ngayon, paglabas nyo po, sinusunod nyo. Gusto nyo po ng blessing? Obey God. Amen. 1 John 3:22. Ang sabi po dito, we will receive from Him whatever we ask. Of course, according to His will. Tatanggapin natin anuman ang hilingin natin ayon sa kanyang mga salita. Ang sabi po dyan, anong dahilan? Because what? We obey Him and do the things that please Him. God's good plan in our lives can be truly experienced if we cooperate with Him
in obedience. One of the reasons bakit hindi po natin nararanasan ang mga mabubuting plano ng Diyos, it is because of lack of obedience, disobedience. Mag-review na po tayo. Empowered to walk in obedience, number 1. Obedience is the result of true repentance. Number 2, obedience is for our security and protection. Number 3, obedience is the key to unlock God's blessings. John 8:12, last verse. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Ang sino mang pong sumusunod kay Kristo, hindi tayo lalakad sa kadiliman. Patuloy na magiging madilim at masama ang mundong ito. Pero ang protection, ang security, ang pagpapala ng Diyos, ang favor ng Lord, ay magpapatuloy sa atin kung magpapatuloy tayong lumalakad sa liwanag ng ating Panginoong Jesus. A life that is spirit-filled leads to walking in true obedience to God. Bakit po? Because you can never obey God without being filled with the Holy Spirit. Yung sabi po ng Panginoon kay Ezekiel kanina, I will give you a new heart and I will put my spirit in you so that you have the power to obey my commands. Now, evaluate po natin ang ating mga puso. Matigas ba ang puso natin? Sa umaga pong ito, sabihin po natin, Lord, palitan niyo po ang puso ko. Yung pusong responsive, yung pusong merong pagsunod sa iyo. At bigyan niyo po ako ng espiritu na gusto ring sumunod sa iyo. Amen? Kung ito po isasabitin niyo sa umagang ito, hindi po yan ipagkakait ng Lord. Gustong-gusto niyang palitan ang puso mo. Gustong-gusto niyang ibigay yung banal na espiritu sa iyo sa umagang ito. Lahat po ng gusto ng banal na espiritu magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin, Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ngayon ay